Sa panahon ngayon na halos lahat ng bagay ay connected sa pera at kung gaano kahalaga ang pera sa ating buhay, mahalagang matutunan natin kung paano maging financially literate. Hindi lang para meron tayong kaalaman sa pera, kundi para na rin guided tayo sa mga desisyon natin araw-araw. Ang ibig sabihin ng financial literacy ay tumutukoy ito sa kakayahan ng isang tao na alam kung paano i-manage ang kanyang pera ng maayos. Kabilang na dito ang kaalaman sa pagbabudget, pag-iipon, pag-i-invest at paghawak ng utang. Halimbawa, ang isang taong financially literate ay marunong magplano ng expenses, umiiwas sa mga gastusin na hindi kailangan at naghahanda para sa hinaharap tulad ng emergency fund o retirement. Mahalaga ang financial literacy dahil nakakatulong ito upang maiwasan ang mga problemang pinansyal at para na rin magkaroon ng mas maayos na buhay. Pero ang problema ng karamihan sa atin ay hindi tayo maagang naturuan kung paano maging wais sa pera. Ang madalas na payo ng mga nakakatanda sa atin ay ang mag-aaral ng mabuti para pagkatapos mag-aral ay makahanap ng magandang trabaho na may malaking sahod. Totoo na mahalaga ang pagkakaroon ng malaking income, pero hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ka rin ng maraming ipon at malaking investment portfolio. Tandaan natin na merong pinagkaiba ang taong kumikita ng malaking halaga at taong may maraming pera. May mga taong kahit malaki ang kinikita ay nababaon pa rin sa utang dahil sa maling financial decisions. At may mga tao namang kahit sakto lang ang income ay nagawa pa rin magtabi ng pera at dahan-dahang napapalago ang kanilang asset. Kaya dito natin maiintindihan na ang financial success ay hindi lang nakabase sa pagkita ng malaki, kundi sa pagkakaroon ng financial literacy. Dapat marunong kang kumita ng pera, mag-ipon ng pera at magpadami ng pera. Kung gusto mong matutunan kung paano maging financially literate, kailangan mong i-apply ito at isama sa iyong mga desisyon araw-araw. Sa madaling salita, kailangan mong gawin itong habit. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 habits na pwede mong gawin para maging financially literate. Habit number 1. Long-term thinking. Isa sa malaking pinagkaiba ng taong magaling humawak ng pera at mga ordinaryong tao ay kung paano sila mag-isip. Common na makikita natin sa mga financially literate na tao sa tuwing gumagawa sila ng desisyon ay palagi nilang tinitingnan ang bukas. Sa halip na mag-focus sa mga bagay at gawain na instant na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan tulad ng pagbili ng kung ano-anong mga gamit na hindi kasama sa plano, mas pinipili nilang mag-focus sa kanilang financial goals na may malaking pakinabang sa hinaharap. Tulad ng pag-iipon sa kanilang emergency fund, pag-i-invest at pagpapalawak palalo ng kanilang kaalaman. Kapag long-term mag-isip ang isang tao, mas naiintindihan niya ang kahalagahan ng pag-iipon, pag-i-invest at pag-iwas sa utang na hindi naman kailangan. Nakikita niya na ang maliliit na desisyon ngayon tulad ng regular na pag-iipon ay maaaring magbunga ng mas malaking benepisyo sa hinaharap. Dahil dito, mas nagiging disiplinado siya at hindi basta nadadala sa mga panandaliang kasiyahan. Halimbawa, merong 2 magkaibigan na ang pangalan ay Julia at Anna. Si Anna ay long-term mag-isip. Kahit maliit lang ang kanyang income, iniipon niya ang 10% ng kanyang monthly income para sa emergency fund at retirement. Habang si Julia ay inuuna ang kasiyahan, madalas siyang gumagastos sa luho at hindi nag-iipon. Paglipas ng ilang taon, si Anna ay meron ng sapat na ipon at mas handa sa mga biglaang gastusin. Habang si Julia ay stress dahil sa kanyang insecurity at ramdam na rin niya na panahon lang ang nagbabago pero ang bank account niya ay ganun pa rin. Mahalaga ang long-term thinking para maging financially literate ang isang tao dahil natutulungan ka nitong magkaroon ng disiplina sa pera at kung anong financial goals ang dapat i-prioritize. Habit number 2. Alamin mo ang daloy ng iyong pera. Mahalagang gawing habit ang pag-alam ng iyong cash flow dahil ito ang pinaka-basic ngunit pinaka-powerful na paraan para maintindihan mo kung saan napupunta ang iyong pera. Sa simpleng salita, ang cash flow ay ang galaw ng ating pera. Kung magkano ang perang pumapasok o income at kung magkano ang perang lumalabas o gastos. Ang pagiging aware sa iyong cash flow ay ang unang hakbang para magkaroon ka ng control sa iyong financial life. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 pesos kada buwan tapos hindi mo tinitingnan ang iyong cash flow, baka magulat ka na lang na laging kulang ang iyong pera bago dumating ang susunod na sahod. Pero kapag ginawa mong habit ang paggawa ng budget at pag-track ng gastusin,
Alam mo kung magkano ang perang inilaan mo sa pagkain, kuryente, pamasahe, internet, luho at iba pang gastos, dito mo mauunawaan na may mga gastusin ka na pwedeng bawasan, tulad ng luho para makapag-ipon o makapag-invest. Maraming paraan kung paano gawing habit ang pag-alam ng ating cash flow. Ang unang paraan ay ilista lahat ng gastos araw-araw. Gumamit ka ng notebook o mag-install ng expense tracker app sa iyong cellphone. Ilista mo lahat kahit maliit pa yan. Ang purpose nito ay para magkaroon ka ng awareness sa iyong spending pattern. Pangalawa ay mag-set ka ng weekly money check. Maglaan ka ng at least 15 minutes bawat linggo para i-review ang iyong cash flow. Tingnan mo lahat ng iyong mga nagastos. Alamin mo kung anong mga gastusin ang hindi mo kailangan at gawan mo ng improvement ang iyong paggastos sa susunod na linggo. Pangatlo ay mag-set ka ng spending limit per category. Halimbawa, 2,000 pesos lang para sa pagkain sa labas kada buwan. Kapag nag-set ka ng limit, mas nagiging conscious ka sa bawat gastos at alam mo rin ang opportunity cost kapag gumastos ka ng sobra. At pang-apat ay i-connect mo ang iyong cash flow sa iyong goals. Kung goal mong mag-ipon para sa iyong emergency fund o para makapag-invest, gamitin mo ang iyong cash flow data para makita mo kung saan ka kukuha ng ipon. Sa ganitong paraan ay mas nagiging meaningful ang pag-track mo ng iyong cash flow dahil meron kang malinaw at long-term na dahilan. Tandaan na ang financial literacy ay hindi yan tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong income, kundi sa kung paano mo ito pinapadaloy. Kapag ginawa mong habit ang pag-alam ng iyong cash flow, mas nagiging intentional ka sa paggamit ng iyong pera at dito nagsisimula ang tunay na pagyaman. Habit number 3. I-automate ang iyong ipon. Ang pagiging financially literate ay hindi lang tungkol sa pag-alam kung paano kumita ng pera. Mahalaga rin kung paano mo ito i-manage araw-araw. Isa sa pinakamabisang paraan para masanay ang sarili sa tamang paghawak ng pera ay ang pag-automate ng ipon. Sa ganitong paraan ay ginagawa mong number 1 expense ang pag-iipon at binabago mo rin ang iyong financial behavior nang hindi mo namamalayan. Ang pag-automate ng ipon ay mahalaga dahil ginagawa nitong effortless ang proseso ng ating pag-iipon. Halimbawa, sa tuwing natatanggap mo ang iyong sahod at ang desisyon mo palagi ay mag-iipon ka lang kapag may natira, malaki ang chance na wala kang maiipon. Dahil ang impresyon ng ganitong desisyon sa iyong isipan ay hindi mo priority ang pag-iipon. Pero kung nag-set ka ng automatic transfer na 2,000 pesos papunta sa iyong savings account tuwing sahod, na-secure mo na ang iyong ipon. At ang natirang pera ay kunwari yun lang ang sahod mo na kailangan mong pagkasyahin sa iyong mga gastusin. Sa loob ng isang taon ay makakaipon ka na ng 24,000 nang hindi mo masyadong nararamdaman. Ang mga iilang steps kung paano gawing habit ang automatic na pag-iipon ay una, mag-set ka ng malinaw na savings goal. Halimbawa, goal mong makaipon ng katumbas sa iyong 3 to 6 months na gastusin para sa iyong emergency fund. Mag-iipon ka sa loob ng isang taon at magtatabi ka ng 3,000 pesos tuwing sahod o 6,000 pesos every month. Ang kagandahan kapag meron kang malinaw na goal ay nagiging meaningful ang iyong pag-iipon. Pangalawa ay pumili ka ng tamang account. Magbukas ka ng hiwalay na savings account o digital bank na may auto-transfer feature. Pangatlo ay i-automate mo ang pag-transfer ng iyong ipon. Mag-set ka ng schedule sa paglipat ng pera sa mismong araw ng sahod. Kahit maliit na halaga, 500 to 1,000 pesos ay sapat na. Ang mahalaga ay merong consistency. Pang-apat ay isipin mo na ang pag-iipon ay isang responsibilidad. Tulad ng pagbabayad ng kuryente at tubig, isipin mo na hindi ito optional. At ang huling step ay gumawa ka ng review. Tingnan mo ang iyong progress at least once every quarter. At i-adjust ang halaga kung kaya mo nang mag-ipon ng mas malaki. Ang pag-automate ng ating ipon ay hindi lang simpleng teknik. Ito ay isang paraan kung paano baguhin ang ating mindset. Mula sa pagiging reactive sa paghawak ng pera, nagiging wais ka. At habang tumatagal, hindi mo lang namamalaya na ang laki na pala ng iyong ipon dahil sa simpleng strategy na ito. Habit number 4. Patuloy na pag-aaral sa personal finance. Isa lang ang sigurado tayong lahat at yun ay lahat ng bagay ay patuloy na nagbabago. Ang income mo ngayon na kaya mo pang pagkasyahin, bukas ay posibleng kulang na. Ang mga kaalaman mo ngayon ay napapakinabangan mo pa, pero malamang bukas ay obsolete na o hindi na effective.
Kaya ang patuloy na pag-aaral, lalo na sa topic ng personal finance, ay isang mahalagang habit dahil ang pera at ang sistema nito ay hindi permanente. Patuloy din ito na nagbabago. May mga bagong paraan ng pag-iipon, pag-i-invest at pagmamanage ng utang na lumalabas sa paglipas ng panahon. Pero kung titigil ang isang tao sa pag-aaral, malaki ang posibilidad na maiwan siya sa mga luma at minsan ay hindi na epektibong paraan. Ang financial literacy ay hindi isang one-time learning, kundi isang lifelong process na dapat pinagyayaman at ina-update. Isa pang mahalagang dahilan ay ang pag-aaral ang nagiging sandata laban sa maling desisyon sa pera. Maraming tao ang nalulugi o nababaon sa utang hindi dahil kulang ang kanilang income, kundi dahil kulang sila sa kaalaman. Halimbawa, kung hindi mo naiintindihan ang interest rates, maaaring papasok ka sa utang na lalong magpapahirap sa iyo. Ngunit kung patuloy kang nag-aaral, mas nagiging maingat ka sa paggawa ng desisyon. Alam mo kung kailan mag-i-invest, kailan magtitipid, at kailan dapat umiwas sa risk. Maliban dito, ang habit ng pag-aaral ay nagbubukas ng mas maraming opportunity. Habang nadadagdagan ang kaalaman mo sa personal finance, natututo ka rin ng iba't ibang paraan sa pagpapalago ng iyong pera. Alam mo kung anong investment at side hustles ang dapat pasukan. At kung nagsisimula ka naman ng negosyo, hindi ka mahihirapan kung paano ito palaguin dahil sa iyong mga kaalaman. Maglaan ka lang ng 30 minutes o isang oras araw-araw para magbasa ng articles, manood ng videos tulad nito o makinig sa mga podcast tungkol sa finance. Maging active ka rin sa pag-aaral. Huwag lang puro pakikinig at pagbabasa. Ilista mo ang mga ideya at impormasyon na magagamit mo sa paghawak ng iyong pera at i-apply mo agad ang iyong mga natutunan dahil kahit gaano kaganda pakinggan ang isang idea, kung walang aksyon, wala ring mangyayari. Habit number 5. I-adapt ang simpleng pamumuhay. Sa mundong puno ng tukso na gumastos, sale, online shopping at lifestyle pressure, ang pagpili ng pagiging simple ay nakakatulong para mas makontrol mo ang iyong pera at mga desisyon. Kapag simple ang iyong pamumuhay, hindi ka agad naaakit sa mga bagay na hindi naman kailangan. Matututunan mo rin sa simpleng pamumuhay ang magkaroon ng disiplina at ang makontento, dalawang mahalagang pag-uugali para maging financially literate. Sa halip na gagastos para makasabay sa uso, binabase mo na ang iyong paggastos sa kung ano ang tunay na kailangan mo sa long term. At ito ang kagandahan sa simpleng pamumuhay, nagiging intentional ka sa paggamit ng iyong pera. Ang mga iilang paraan kung paano i-apply araw-araw ang simpleng pamumuhay ay una, sanayin mo ang iyong sarili na maghintay. Kung ang ordinaryong tao ay bara-bara sa paggawa ng desisyon, ang mga financially literate ay marunong maghintay. Kapag meron silang nagustuhang bagay, hindi nila agad ito binibili. Tinatanong muna nila ang kanilang sarili kung kailangan ba talaga ito at kung oo, ay tinitingnan muna nila kung pasok ba ito sa budget. Kung hindi, ay nag-iipon muna sila. Hindi ibig sabihin na dahil meron kang pera, agad mong bibilhin ang iyong mga gusto. At ang pangalawang paraan ay magpasalamat sa kung ano ang meron ka. Isa sa mga dahilan kung bakit karamihan sa atin ay hindi marunong makontento, yun ay dahil palagi silang naghahangad ng bagong damit, bagong sapatos, at sa tingin nila ay kapag nabili nila ang gamit na yon ay magiging masaya na sila. At dahil dito ay nakakalimutan na nila na karamihan sa mga bagay na meron sila ngayon ay pangarap lang din nila dati. Kaya wag mong i-complicate ang buhay. Mag-set ka ng goal, pero wag mong kalimutang maging grateful sa mga bagay na meron ka ngayon. At yan ang 5 habits na magpapalawak ng iyong kaalaman sa pera. Sa 5 habits na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? At sa iyong palagay, anong mga habit pa kaya ang magbibigay sa atin ng financial literacy? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.